Welcome dito sa day 5 ng ating 30 days Facebook ads training series, and in this video pag-uusapan natin how to create a Facebook business page step by steps. Alam mo ba bakit importante yung Facebook business page? Dahil it is your digital storefront. Kung wala ka nito or hindi maayos, masasayang lang din yung effort dun sa ads mo. So it is the first thing people check before they trust your brand. So, alam mo bang kahit gaano kagaling yung ad mo, kapag hindi maayos yung FB page mo, wala pa ring bibili. So, in this video, I'll walk through how to create a professional, trusted, and ad-ready Facebook business page. So, main point number 1, first impression matters. Sa lahat naman ng bagay, di ba? Your page is your brand home base. Parang physical tindahan yan. Kung madumi yung tindahan mo, walang sign, walang ilaw, hindi yan papasukan ng mga tao or hindi ka mabibilhan. Ganun din sa Facebook page. Kailangan maayos yung FB page mo. Number 2 is buyers talk before they buy. People check your page kahit ikaw naman mismo, di ba? Kahit ako mismo, before ako bumili dun sa isang brand or a product, kapag nakita ko yun sa FB page, I make sure na i-check ko po, i-stock ko muna yung page nila. Yung mga tao na yon, yung mga user sa Facebook is nag-go scroll yun dun sa mga posts mo. Gina-judge nila based on your content and branding. Kaya dapat pulido at maayos ang FB page mo. So, bibigyan kita ng analogy. So, think of your FB page a restaurant. Kapag masarap ang luto mo, pero madumi naman yung lugar ng restaurant mo at hindi maayos, tingin mo papasukan pa rin ba yun ng mga customers? Hindi. Diba? So, importante po na ayos yung FB page natin. So, ang takeaway dito is build trust from the start. A well set up page make your brand look legit, reliable, and worth buying from. So, pag-usapan naman natin yung main point number 2. Step-by-step guide on how to set up your page. Ito yung una mong gagawin kapag gagawa ka ng page. Number 1, choose the right type of category of business, page, or a brand. Pwede rin services yung page mo or pwede rin naman product. So, be specific para tama rin yung mga features na lalabas sa page mo at tama rin yung mga audience na ma-attract mo. Number 2 is you need to upload yung mga quality profile picture. Number 1, so profile picture dapat meron po yan. Hindi po yan pwedeng blank. Also, dapat meron ka rin cover photo na dun sa page mo, yung nakikita nila kapag pinuntahan yung page mo, and a complete business information or information about your page. Pwede mo rin gamitin yung logo mo, lagyan mo yan ng call to action sa cover, at i-complete mo rin yung about section with a website, contact information kung meron kang email, pwede rin namang mobile number, landline, and location man kung meron kayong location or physical address. So, let's say for example, kung nagbebenta ka ng skincare, tapos meron kang profile photo, no? Lagyan mo ng logo, lagyan mo ng cover photo, tapos lagyan mo ng promo banner or product showcasing yung product na binebenta mo. And of course, dapat meron kang CTA or call to action kung ano yung gagawin nila kapag nakita nila yung banner na yun. Okay? Lagay mo yung profile photo mo, lagay mo ng logo, lagay mo yung mga products mo doon. Also, lagyan mo ng call to action dun sa banner para pag kinilik nila yon, alam nila kung saan sila next na pupunta. So, ang takeaway dito is clarity plus consistency equals credibility. Make your page feel legit at first glance. So, pag-usapan naman natin yung point number 3. Make your page ad ready. Number 1, kailangan maglagay ka dito ng call to action button. Like, send message kapag nakita yung page mo, pwedeng learn more, shop now, sign up, and marami pa yung mga call to action. Yung call to action dapat naka-align kung saan mo sila papapuntahin. Kung shop now, meron kang website, meron kang online store, best yung shop now. Pero kung meron ka lang namang website, no, let's say meron kang website, gusto mo silang i-lead papunta dun sa website, best na yung learn more button. Kung gusto mo naman na directly mag-DM sila, mag-message sila dun sa page mo, best yung send message. So by doing that, this turns visitors into leads or customers instantly. So, kailangan mo rin gawin yung pagpo-post ng 3 to 5 quality posts before running ads. So, bakit importante, Coach Jay, na mag-post muna ako bago ako mag-run ng ads. Kasi pag nag-run ka ng ads, i-stock nga yung page mo. Pag wala silang nakita doon,
magdadalawang isip sila, legit ba to or hindi? Kasi walang content. Kailangan meron kang content. Okay? At least 3 to 5. Kung bago pa lang yung post mo, 3 to 5 posts per day. Yun yung masasuggest ko. Gawin mo siya consistent para marami ka agad yung content dun sa page mo. So, sa post, pwede kang maglagay dito kung product yan or services, pwedeng behind the scene, pwedeng product demos, pwedeng customer or client testimonials. Kailangan ng content para may basis ang mga tao na pupunta doon sa page mo. Example, imagine clicking ang ad tapos empty or yung last post mo way back 2020 pa. Ano pa yun? Parang pandemic pa, no? Lockdown. So, nakakawalang gana pag ganon, di ba? So, parang hindi buhay yung page mo. So, a well-prepared page build trust, supports your ads, and it helps you convert clicks into customers. Don't underestimate the power of Facebook page. Ito yung unang titingnan ng mga tao bago mag-message or bumili. Now that you know how to set up page properly, make sure your page is ready to support your ads. Comment mo rin below if you want me to review your page. Ilagay mo sa baba ng video na to yung FB page link mo. And don't forget to download my free targeting cheat sheet na ginawa ko para mas mapadali yung targeting sa FB ads journey mo. So yung link makikita mo sa pin or sa comment or sa description. So that's it for now. My name is Coach Jay. See you on the next video.